Unboxing tayo mga mare, tapos nga nag-crave nga ako sa pancit canton with a twist, kaya naman tara, samahan nyo ko. At dahil nga walang sapin itong lamesa namin mga mare, nakikita nyo placemat lang. So ito na nga, nag-order nga ako sa Shopee ng napakagandang mantel at hindi nga lang siya basta-bastang mantel kasi nga waterproof din siya. At alam nyo ba na napakamura nga lang nitong mantel na ito. So ito nga ay 114 pesos pero mga mare, meron nga akong voucher. Ayan, suki talaga ako ng voucher kaya naman nabili ko nga lang ito ng 64 pesos. Sobrang natuwa nga ako sa mantel na to kasi nga napakaganda nga ng kanyang tela at waterproof siya. Tapos yung design niya, grabe, hindi siya mukhang mumurahin. At saktong-sakto nga din dito sa lamesa namin itong nabili kong mantel. Tapos mga mare, may pa 24 karat gold pa nga ito. So ayan na nga, diba, ang syala tignan. So nakakayaman tignan kahit hindi tayo mayaman. Huy! Pagkatapos nga ng mga mare, bigla nga ako nagutom. Tapos nakita ko nga itong pancit canton dito sa aming drawer. Ito na nga, sweet and spicy pancit canton. Tapos cheese whiz and then itlog. O diba, may twist nga akong gagawin dito sa pancit canton natin para naman hindi yung laging ginagawa natin. Yung kinakain natin na napaka-plain lang. So ito na nga mga mare, nag-init na nga ako ng tubig, nagpakulo na, and then binuksan ko na nga itong pancit canton. Medyo nag-crave nga din ako sa pancit canton mga mare kasi nga diba usually nga ang niluluto ko is ramen or yung mga Korean noodles na lagi nyo nga napapanood sa akin. Diba nga, ang hili ko nga kasi talaga sa mga Korean food. So ito nga mga mare, hinanda ko na nga lang dyan yung mga sauce. Tapos nga nilaga ko nga itong itlog. Ayan. Nilagay ko na nga muna siya dyan bago nga ako magluto ng pancit canton. Para nga diba isahang luto na lang. At para nga din hindi na maaksaya sa gaas. So ito na nga mga mare, hinulog ko na nga itong pancit canton. So ayan, konting mekos-mekos lang kasi alam naman natin na madali lang nga itong maluto. At pangit nga ito kapag kasagi nga yung noodles niya. Kaya naman ayan, pagkatapos ko nga niluto ng mga 3 minutes, eto, pinatay ko na nga. Inuna ko na nga din palang kunin itong itlog mga mare para nga mamaya mas okay na nga siyang balatan kasi nga ayun nga malamig na. Kaya nilagyan ko nga ng tubig. At kaparehas ko nga din ba kayo mga mare na hindi gumagamit ng strainer at talaga namang nilalaglag talaga dito ang tubig. Bahala na kung may malaglag na noodles. Pag malaglag di kunin ulit. Pagtapos ko nga matrain yung noodles mga mare, ito na nga nilagay ko na nga dito sa plato. Tapos ito na nga ang cheese whiz. Ito, nilagay ko na nga dito. And alam nyo ba na first time ko lang talaga ito matitikman. Usually, napapanood ko na siya sa TikTok. Ginagawa nila ito, nilalagyan nga nila ng cheese. At sabi nga din nila ay masarap. Kaya naman titikman nga natin yan ngayon mga mare. Medyo nahihilig na nga din ako sa cheese mga mare. Kaya naman talagang nilagyan ko na rin ng cheese. Bala ko nga sana is mozzarella. Kaso nga lang, baka mamaya hindi siya matunaw kasi nga wala siyang sabaw. O diba? Ayan na nga mga mare. Natapos ko na nga siyang mekos at talaga naman yung amoy niya talaga namang napakasarap. Alam nyo naman, pag Pinoy ka, pancit canton is life. At dahil nga meron nga akong itlog na nilaga, ayan, binalatan ko na nga yan. And sakto nga mga mare na pagkalaga ko nga is parang malasado pa siya. I think hindi siya malasado talaga. Ito na nga, ilalagay ko na nga dito and hihiwain natin yan. So, tingnan ninyo, o, diba? Malasado nga siya. So, ito na nga mga mare, titikman na nga natin. And, syempre, konting mekos-mekos lang, pero talaga nagugutom na ako dyan, okay? Malalaman ko na nga kung masarap nga ba talaga pag nilagyan ng cheese, okay? First bite, unang kagat, halabe, in fairness, ang sarap. Oo, grabe. Iba pala pag may cheese whiz, kaya naman itry nyo din maglagay ng cheese whiz sa inyong pancit canton para naman mag-level up. So, ayun nga lang, bye!